What the effing hell? Ay, betlog mo, Pink. Malakas na napalundag si Alice nang may lumabas na lalaki sa pintuan sa loob ng kwarto at wala itong saplot sa katawan at nagpupunas pa ito ng buhok. Hindi alam ng dalaga kung anong gagawin kaya mabilis niyang tinakpan ng mga mata ngunit may siwang pa rin kaya kitang-kita niya pa ang sandata ng lalaki. The hell? Turn around, you idiot. Singhal ng lalaki kaya mabilis na napasunod si Alice. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Napakagat labi si Alice dahil namali yata siya ng pasok na kwarto at nakakita pa siya ng sandata ni Magellan. Ay, Diyos ko, bakit naman ganun kalaki? Hysterical na naitanong ng dalaga sa kanyang sarili. Hindi niya nakita ang mukha ng lalaki dahil nakayuko ito at baka lalaking tauhan ito ng kanyang mga boss. Pero in fairness ha, ang tikas. Malanding sabi ng kaliwang isipan ni Alice, kaya nakurot niya ang sarili. Tinatanong kita, babae. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Mapanganib na tanong ng lalaki, kaya napa-sign of the cross si Alice bago hinarap ang lalaki. Sabay lahad ng kamay na may malaking ngiting nakaplastar sa mukha ng dalaga. Hi, hardinero ka siguro rito. Ako si Alice, ang bagong katulong. Nice to meet you. Ngiting-ngiti ng dalaga at kinuha ang kamay ng lalaki para makashake hands. Pero hindi niya ito tinitingnan sa mukha dahil hindi pa rin makapaniwala ang dalaga sa kanyang nakita. Gardener? Me? Eksaheradong sagot ng lalaki kaya napataas ang tingin ni Alice sa mukha nito. Pero parang kinampos ng hininga ang dalaga at napaatras ito nang matingnan niyang mabuti ang mukha nito. Putsa, anong ginagawa mo sa pamamahay namin? Singhal ng lalaki nang maklaro nito ang mukha ni Alice kaya napayuko naman ang dalaga nang ma-realize niyang hindi hardinero ang kaharap. What the effing hell are you doing here, ha, Alicia? Napalundag muli si Alice sa pagsinghal ng lalaki pero nagpantig ang kanyang tenga sa pagtawag nito sa kanya ng Alicia. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Mahirap ang buhay sa Negros. Tanging pagsasaka lamang ang kinabubuhay ng mga tao. Kaya sa murang edad ay natutunan ni Alice na magtrabaho sa tubuhan. Nakakapasong init ng araw ang kailangan niyang suungin araw-araw upang matulungan ng mga magulang. Hindi na rin nakatungtong ang dalaga ng kolehiyo, dala ng kahirapan. Sa edad na 28 ay mulat na ang dalaga sa sistema ng lipunan. Ang mga mahihirap ay naghihirap palalo. Alice, naku, dumating kagabi si Mariana, galing Maynila at hinahanap ka. Kararating pa lang ng dalaga sa sakahan. Dala-dala niya ang isang sako ng mga naputol na mga tubo upang itanim muli. Talaga po? Haba, may pasalubong siguro ako, Aling Nena. Pagbibiro ni Alice sa matandang kasamahan. Dati niyang kaibigan at kababata si Mariana na pinili ring magtrabaho. Ngunit iyon nga lang ay pinala dito at nakapunta sa Maynila. Ay, ayun na nga siguro. Bibigyan ka siguro at magkaibigan naman kayo nun. Ani pa ng matanda bago iniwan si Alice na nag-aayos sa kanilang itatanim. Buong araw na naman ang bubunuin ng dalaga upang magkapera na kulang lamang sa gamot ng inang may sakit. Ang tatay din naman kasi ni Alice ay lasinggero at palagi na lamang nauubos ang kinikita nito sa pag-iinom. Kaya ang kakarampot na kita ng dalaga ang pinagkakasya niya sa maraming gastusin. Luseng! Lokong pagkain naman yan at kamote na naman. Mabilis na naglakad si Alice papunta sa maliit na kubong naging silungan nila na bahay na rin nang marinig sa di kalayuan ang nakasigaw na si Matias, ang lasing na namang tatay ni Alice. Nay, dinaluhan kaagad ng dalagang nahihinang ina nang makita niya itong natumba nang itinulak ni Matias. Buwisit na buhay. Palagi na lang kamote ang pagkain. Magsaing ka nga, Alice. Singhal ng ama
Nalangung-langong na sa alak, kaya napabuntong hininga na lamang ang dalaga dahil ganitong tagpupang naabutan niya pag-uwi. Dinala na muna ni Alice ang ina sa labas para hindi na lumaki ang gulo at baka saktan na naman ito ni Matias. Puro na lang kayo alak, tay. Sana isipin niyo naman ang kalagayan ni nanay. Pakiusap ni Alice sa nakahiga na ngayong si Matias sa maliit na sofang kawayan. Nananakit pa kayo kapag lasing. Mas mabuti pang umalis na lang kayo sa buhay namin at ang hindi na magkonsumisyon si nanay ng dahil sa inyo. Buong tapang na wika ni Alice, pero alam ng dalaga na hindi ito nakikinig dahil nakapikit na. Napasapo na lang sa ulo ang dalaga nang makita niya ang basag-basag ng mga baso at plato sa kusina. Gustong-gustong sugurin ng dalagang ama, ngunit mahigpit niyang pinigilan ng sarili dahil tatay niya pa rin ito. Pero mas lalong nagdilim ang paningin ng dalaga nang makita niyang wala ng bigas ang taro at naririnig niya na naman ang boses ng mga pamangkin sa labas. Mahal niya ang mga ito. Ngunit araw-araw ng mga batang humihingi sa kanila ng pagkain dahil wala ring pambili ng bigas ang kuya niya at lasenggo rin ito tulad ng kanyang ama. Nak, nandito sina kuya mo at dito raw muna sila maghahapunan. Mahinang wika ng inang si Lucing na animoy nahihiya na sa anak. Nay, bibili na muna po ako ng bigas at ulam sa bayan. Tipid na ngumiti si Alice sa ina upang ipakita rito na okay lang siya. Yun nga lang ay mabigat na ang kanyang kalooban. Kailangan pang maglakad ni Alice para marating ang bayan, kaya roon sa daan ibinuhos ng dalagang hinanakit niya sa mundo. Inaluluha niyang binabagtas ang daan patungo sa talipapa. Para siyang nakapasa ng ilang sakong mabibigat at nahihirapan na rin siya. Hindi na niya pinapatrabaho ang ina dahil sa sakit nito sa puso. Wala ring binibigay si Matias para man lang sana ambag sa gastusin nila at sa kay Alice na yata pinapasa ng Kuya Mat niya ang responsibilidad nito sa kanyang pamilya. 3,000 lang ang kinikita niya kada linggo sa pagtatapas ng tubo, kaya kulang na kulang iyon para sa kanilang lahat. Pagod man, ay si Alice pa rin ang gumagawa ng gawaing bahay pagkarating niya ng bayan. Nakahilata lang ang asawa ng kuya niya sa may sala ng kubo, na animoy amo na pagsisilbihan ng katulong. Kumain na tayo, Mara, Santino, Yasha at Mike, para makauwi na tayo. Naghahain pa lamang si Alice nang dali-dali nang tinawag ng kuya niya ang mga anak nito, kaya kaagad na napasulip si Alice sa inang nakaupo lang sa tabi. Tumango lang ito sa dalaga, inaanimoy nang hihingi ng pasensya. Ay, nagluto ka pala ng paksiw, Alice. Nakangiting lapit naman ni Erica sa kusina, ang asawa ng kuya niya. Pilit nang umiti na lang ang dalaga sa inasal ng kanyang bayaw. Ha? Ano ba naman itong kanin, Alice, at matigas kainin? Reklamo ng Kuya Mat niya, pero hindi na lang pinansin ng dalaga at inakay na ang ina sa lamesa para makakain na rin ito. Medyo kulang din sa asim itong paksiw, Alice. Komento pa ni Erica, kaya napakagatlabi na lang ang dalaga upang hindi niya mabulalas ang mga masasakit na salita na gustong pakawalan ng kanyang isipan. Ay, oo nga pala, Nay. Bukas ay iiwan na muna namin ang 4 na bata rito, ha? At pupunta kami ni Matt sa kabilang bayan. Muling saad ni Erica, kaya lihim na napataas ang kilay ni Alice. Wala siyang problema kung sa kanila man mananatili ang mga bata. Sa pagkakaalam ng dalaga, ay birthday lang ang pupuntahan ng dalawa at hindi naman importante. May check-up bukas si nanay sa center. Uwi ka pa ng dalaga, pero umalma kagad ang mukha ng kanyang bayaw. Ay, ano ba naman yan? Isang araw lang naman para namang hindi tayo magkapamilya. Nagdagdag pa na sabi nito, kaya naikuyom ng dalaga ang dalawa niyang kamay na nasa ilalim ng mesa. Wala siyang sinasabi sa babae gayong malapit na siyang mapuno rito. Naghihirap na nga sila, ay dagdag konsumisyon pa ang pamilya ng kuya niya. Wala siyang problema sa mga bata dahil pamangkin niya iyon. Ngunit kung sana lang, ay naging responsable man lang sana ng mga magulang ang dalawa.
Wala sanang problema kung mayaman lang sila. Ngunit walang-wala talaga sila. Ano ba naman kung magtulungan, hindi ba? Oh, wala ka ng kanin, anak? Nag-aalalang tanong ng ina ni Alice nang makita nito na wala ng kanin sa kaldero at hindi pa kumakain ng dalaga. Paano ka na niyan? Maliit lang nang umiti si Alice sa ina at hinahaplos-haplos ang likuran nito. Hayaan mo, nanay. Busog pa naman po ako eh. Basta kumain ka lang dyan para makainom na kayo ng gamot. Ang totoo niyan ay kanina pa siya gutom. Ngunit hinayaan na lang muna niya ang pamilya at tinirhan na lamang niya ng kaunti ang ama para hindi na ito magalit. Niwalang salamat na narinig ang dalaga mula sa kuya at asawa nito. Bago man lang sana umuwi. Pero hindi na naman umasa si Alice. Alice, pasensya ka na sa amin ha. Alam ko naman na napapagod ka na. Mahinang wika ng ina na nang umuwi na ang kapatid at nasa labas sila ng kubo at sumisimsim ng salabat habang nakatingin lamang sa madilim na kawalan. Kung kaya ko lamang baguhin ang buhay natin, anak, ay hindi ka na sana nahihirapan ngayon. Nababasag na ang boses na saad ng ina, kaya naantig naman ang puso ng dalaga. Nay, para naman po sa inyong lahat ng ginagawa ko eh. Hayaan po ninyo. At umuwi daw po si Marena. Tatanungin ko po siya kung may bakante ba sa pinagtatrabahuan niya para mapagamot na po kita. Inakbayan ng dalagang ina dahil walang kaso ang pagsasakripisyo kumpara ito sa ina. Maraming salamat, Alice ha. Kung hindi siguro ikaw naging anak ko, baka wala na ako rito sa mundo. Napakabusilak ng puso mo, anak. Madamdaming wika ni Lucing at niyakap ang anak. Dumaan ang ilang linggo at lumala ng lumala ang kondisyon ng ina ni Alice na si Lucing. Dala na rin ang hindi na naiinom ng ginang ang gamot nito dahil wala na silang sapat na pambili. At kapag naman humihingi sila sa klinik ng barangay, ay tinatanggihan sila palagi. Hanggang sa napagdesisyon na ni Alice na umalis ng bayang kinalakihan at harapin ang hamon ng mundo sa Maynila. Nay, alagaan ninyo ang sarili niyo dito ha. Huwag kayong magpapagod ng husto. At hayaan ninyong si Erica at si Kuya na ang gumawa ng gawaing bahay. Kabilin-bili na ng dalaga sa ina. Dahil iniwan niya kasi ito sa kapatid, kapalit na rin ang siyang bubuhay sa pamilya ng kuya niya. Huwag ka nang mag-alala kay Nanay Alice at kami nang bahala. Uwi ka ni Erica nang makita ng babae na nagyayakapan ng mag-ina. Ngunit alam ng dalaga sa puso niya na wala siyang tiwala sa bayaw dahil anak nga nito ay hindi maalagaan ng mabuti. Datapwat ay nag-aalala. Wala namang magagawa si Alice dahil kung iiwanan niya ang ina kasama si Matias ay paniguradong mas lalala lang ang sakit nito sa puso sa pinaggagawa ng tatay niya. Nagdadalawang isip man ng dalaga sa desisyon ay mahigpit niya pa ring hinahawakan ng pag-asa na magiging sapat ang kita niya sa Maynila upang mapaoperahan ng ina at tuluyan na itong gumaling. Si Marena na kanyang kaibigan ang sinamahan niya. Sinabi ng babae na may naghahanap ng katulong malapit sa bahay na pinagtatrabahuan nito at doon daw ipapasok si Alice. Ang alam ko kasi, Day, ay galing din ang Romero sa Negros at may lupain din doon. Panigurado namang tatanggapin ka ng mga ayon dahil kababayan natin. Pag-cheer ng kaibigan dahil wala pa talagang kasiguraduhan kung makakapasok nga ba siya ng trabaho. Kahit saan mo ko ipasok, Day, okay lang. Basta magkaroon lang ako ng trabaho pagdating doon para kay nanay. Mahinang wika ni Alice habang nakatingin sa labas ng bus na kulay luntian hanggang sa unti-unti nang hindi nakakita ng kanyang mata ang bayang kinalakihan at ang malalagong building na ang dumadaan sa kanyang paningin. Ilang oras din ang naging biyahe nila hanggang sa marating nila ang Maynila. Unang beses na nakatapak si Alice sa ganito kaingay na syudad. Puno ng iba't ibang sasakyan ang kalsada at mabibingi ka sa sigu-sigundong busina at ang mga tao ay tila hindi mahulugang karayom at parang may iba't ibang mundo. Makikita mo ang pagkamangha sa mga mata ng dalaga
Ngunit ang tibok ng kanyang puso ay wari nagsasabi na natatakot ito sa hindi pamilyar na lugar. Ganito pala ang Manila, Marena. Ang daming malalaking building. Buong pagkamanghang wika ni Alice dahil lumaki nga siya sa probinsya at tanging matatayog na puno lamang ang nakikita niya sa bukid. Maraming oportunidad dito, Alice. Ngunit marami rin ang mga masasamang loob. Kaya mag-iingat ka, ha? Tinapik ng kaibigan ang balikat ng dalaga bago sila sumakay doon sa malaking tren at ang mga tao'y nakapila pang naghihintay. Huwag kang magpapauto rito kapag lumalabas ka. Nagkalat lamang dyan ang mga halangang kaluluwa. Bili ni Marena sa kaibigan. Napatango naman si Alice kaya nang huminto ang tren sa istasyon at nang sumakay na sila ay nakangiti lamang ang dalaga. Kamangmangan man kung pakinggan, ngunit hindi masisisi ng dalaga ang sarili sapagkat unang beses niyang nakalabas ng Negros at tunay nga namang nakakamangha ang Maynila. Ngunit may kung anong parte sa kanyang puso ang biglang nakamiss sa Negros. Siguro'y ganito talaga ang pakiramdam kapag napapalayo ka sa lugar na iyong nakasanayan at sa iyong pamilya. Na para siyang maiiyak na may halong saya at kaba. Halo-halong emosyon nga siguro itong nararamdaman niya. Nandito na tayo, Alice. Mahinang wika ni Marena nang makita niyang nakatulog ang kaibigan. Dito na tayo? Tiningnan kaagad ng dalaga ang labas ng sinasakyan nila, pero tanging malalaking bahay ang bumungad sa kanyang paningin. Oo, bumaba na tayo at dadalhin ko pa itong mga dala ko sa bahay ng amo ko bago kita dalhin sa mga Romero. Saad ng kaibigan ng dalaga at mabilis nilang nilisan ang sinasakyan. Ganito ba talaga ang bahay ng mga mayayaman? Kaya gaganda at ang granding tingnan sa labas, lalo na siguro sa loob. Buong pagkamangha na sabi ng isipan ni Alice. Marena, saan pa banda ang bahay na pinagtatrabahuan mo? Curious na tanong ni Alice at sinuyod ng tingin ng mga bahay na nakahilera sa kanyang harapan. Ayan, yung puti sa may dulo. Turo ng babae, kaya sinundan kaagad iyon ng dalaga. Maganda ang bahay, malaki rin. Ang sarap sigurong tumira sa ganoon kakomportable na bahay at buhay. Ang sinasabi mong Romero, saan dito? Muling tanong ni Alice at hinuhulaan niya sa kanyang isipan kung nasaan sa mga ito. Siguro itong pinakamalaki sa harapan, kulay krema ang pintura at animoy kayang magpatira ng 100 katao sa laki nito. Iyang sinusuyod ng mga mata mo. Sila ang may pinakamalaking bahay sa subdivision na ito at pinakamayaman na rin. Bago kwento ni Marena na talaga namang nakakuha sa buong atensyon ni Alice. Wow, ang laki naman ng bahay. O baka mansyon ang tawag dito. Mahinang sabi ni Alice at hindi pa rin nakalubay ang mga mata sa bahay. Malaki man ang gate at lagpas tao, ngunit kitang-kita naman sa labas kung gaano kaganda ang bahay. Dinala nga ni Marena ang dalaga sa bahay ng amo. Mabuti na lamang at nasa bakasyon pa ang mga ito, kaya mapapasok niyang kaibigang si Alice at maldita pa man din iyon. Gutom ka na ba, Alice? Sandali at bibigyan kita ng merienda. Teka, hindi ba magagalit ang amo mo, Rena? Nagtatakang tanong ng dalaga, ngunit umiling lang ang kaibigan. Nasa bakasyon silang lahat kaya nga nakauwi akong probinsya eh. Iling ng babae, sabay abot ng isang basong juice. Pwede ngang dito ka na matulog ngayon eh. Ayapan ng kaibigan, pero umiling lang si Alice. Nako naman Day, baka pagalitan ka pa. Ay, ayun na nga. Kung may pagpipilian lang ako Alice hindi ako magtatrabaho bilang katulong. Kasi ang liit-liit ang tingin sa akin ng mga tao. Palagi rin ako napapagitan nila ma'am. Gusto ko na nga talagang manatili sa probinsya. Pero aanhin ko naman ang buhay ko roon. Ako lang naman ang inaasahan nila tatay. Naluluhang kwento ng kaibigan. Naawa rin si Alice kay Marena dahil higit namang mas bata ang babae at nasa 22 pa lamang. Pero ilang taon na itong nasa Manila para makatulong sa mga magulang.
Heto nga kasi ang kapalaran natin, Rena. Hayaan mo. At baka iangat naman tayo ng panahon sa susunod. Mababang wika ni Alice. Minsan ang mga kagaya nilang nasa laylayan ay tanging pag-asa na lang ang kinakapitan upang lumakas ang kanilang kalooban. Hindi rin nagtagal ay dinala na naman ni Marena si Alice sa bahay ng mga Romero. Kakilala ng babae ang guard kaya kaagad silang pinapasok. Halos kapusin ang hininga si Alice sa ganda ng loob ng bahay. May mga malalaking paintings ang nakasabit na animoy hindi sasapat ang buhay ng kung sino man upang pantayan iyon. Milyones siguro ang halaga ng mga iyon. Ikaw ba si Alice? Opo. Ako si Tata, ang mayordoma ng bahay na ito. Ibinilin ka na ni Marena rito at siguraduhin mo lamang na marunong ka ng gawaing bahay at huwag kang tatamad-tamad. Istriktong wika ng matanda na sa tingin niya ay nasa 60 anyos na yata ang edad. Manipis din ang kilay nito at kurbang-kurba kaya na may nakakatakot talaga. Mabait ho ako. Wala sa sariling sagot ni Alice kaya mas lalong tumaas ang kilay ng matanda. Ay, ang ibig kong sabihin ay magaling ho ako sa mga gawaing bahay. Mahigpit na kinagat ni Alice ang labi dahil sa mukha ng matanda. Nakakatakot kasi talaga ito at parang mangangain ng buhay. Ang pinakaayaw ko sa mga katulong dito ay ang matagal bago magising. Insaktong alas 5 ay dapat gising na kayo. Alas 7:30 ay magsisimula na sa trabaho. Inapatango na lamang si Alice dahil sanay naman ang dalaga na gumising ng alas 4 ng madaling araw para magtrabaho sa bukid nang nasa probinsya pa lamang ito. At dahil walang nakatoka sa paglalaba, ay doon ka maa-assign. Pero kapag natapos ka naman, ay tumulong ka sa kusina na iintindihan mo. Opo, Master. Walang apog na sagot ni Alice, kaya napalaki ang mata ng dalaga dahil sa nasagot. Ay, opo, Manang. Nakapisay ng ngiti ng dalaga na mas lalong sumama ang timpla ng mukha ng matandang ginang. Dalhin mo na iyang mga gamit mo sa maid's quarter at lumabas ka kaagad para maturuan kita sa magiging trabaho mo. Marunong ho ako maglaba. Kayang-kaya ko ang manong-manong paglalaba kahit ilang sako pa ho iyan. Pagbibida ni Alice sa matanda, pero tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa, kaya na-conscious naman ang dalaga sa kanyang suot. Palitan mo yung damit mo. Manang na manang. Iyong presentable namang tingnan. Pangmamaliit lang matanda, kaya napasuyod naman ang tingin si Alice sa suot na isang puting sweater at mahabang palda. Wala kayang masama sa suot niya at saka maganda naman ang dalaga kaya okay lang. Grabe naman kayo sa damit ko, Manang. Hindi niyo ho ba alam ang salitang fashion? At saka maganda naman ako kaya bagay lang yung suot ko sa mukha ko. Pagtatanggol ni Alice sa suot na damit. Baka kayo ho ang may kailangang palitan at maging maayos naman yung kilay ninyo. Mahinang bulong ni Alice at lihim na napangiti ang dalaga nang mukhang hindi narinig ng matandang mayordoma ang kanyang sinabi. Wala akong pakialam sa mga pinagsasabi mo. Basta siguraduhin mo lang na palitan mo yung damit mo paglabas mo ng quarters. Singhal lang matanda bago mabilis na nilagpasan si Alice, kaya napakibit balikat na lamang ang dalaga. Sinundan lang ng dalaga ng tingin ng matanda, pero lumaki ang mata ni Alice nang ma-realize niyang hindi nito sinabi kung saan ang maid's quarter. Kaya agad na naghanap ang dalaga at naabot na siya kung saan saang parte ng bahay. Hanggang sa makarating siya sa kwarto malapit sa may hagdanan at swerte namang bukas iyon. Kaya pumasok agad sa isipan ng dalaga na baka ito nga ang maid's quarter. What the effing hell? Ay, betlog mo, Pink. Malakas na napalundag si Alice nang may lumabas na lalaki sa pintuan sa loob ng kwarto at wala itong saplot sa katawan at nagpupunas pa ito ng buhok. Hindi alam ng dalaga kung anong gagawin kaya mabilis niyang tinakpan ng mga mata. Ngunit may siwang pa rin kaya kitang-kita niya pang sandata ng lalaki. Dito nga ay muling nagkita ang dalawa.
at tinatanong ng binata kung ano daw ang ginagawa ni Alice doon. Pero laking gulat nito nang makita ang nakatirik na batuta ng lalaki. Pero akala ni Alice na hardinero ang lalaki. Dahan-dahan naman niyang tiningnan at sabay-sabing, "Putsa, anong ginagawa mo sa pamamahay namin?" Singhal ng lalaki nang maklaro nito ang mukha ni Alice. Kaya napayuko naman ang dalaga nang ma-realize niyang hindi hardinero ang kaharap. "What the effing hell are you doing here, ha, Alicia?" Hinapalundag muli si Alice sa pagsinghal ng lalaki, pero nagpantig ang kanyang tenga sa pagtawag nito sa kanya ng Alicia. "Katulong nga, ang bingi naman ito." Irap ni Alice sa lalaking kaharap. "Diyos ko, bakit dinala niyo pa ako sa pamamahay nitong kalib na ito, Lord? Past is past na eh. Grabe naman kayo sa akin." Hinaing ni Alice sa sariling isipan. "Pagkatapos ng ginawa mo sa akin ay may gana ka pa talaga magtrabaho sa pamamahay namin?" Nakataas na kilay na tanong ng lalaki. "Hala, parang tanga. Ang immature naman ito." Nakasimangot na sagot ng dalaga. Dahil hindi niya afford masisante at hindi pa nga siya nakakapagsimula. "Munti ka na nga kitang makalimutan. Kaya kalimutan mo lang yun, boss amo pogi." Pagkukumbinsi pa ng dalaga, ngunit mas lalo lang yata na inis si Caleb at umigting na naman ang panga nito. "Anong kalimutan? Ang kapal ng mukha mong sabihin kalimutan yun, gayong sinaktan mo ko." Singhal na naman ito, kaya napakamot sa ulo na lang ang dalaga. "Sir, boss amo naman. Ang tagal na kaya nun. Forget and forgive rin, uy." Matapang na sabi ni Alice, pero ang totoo niyan ay nag-aalala na siya at baka paalisin na talaga siya ng lalaki. Kasalanan ba ng dalaga na nag-break sila noong high school? "At talagang dito mo pa sa amin naisipang magtrabaho ah? Anong plano mo, Alicia?" Nakakunot noon na tanong ng lalaki. Kaya napataas naman ang kilay ng dalaga. "FYI lang ho, boss amo. Ay hindi ko rin alam na rito kayo nakatira. Malay ko bang anak ka pala ng mga Romero? Trabaho lang, walang personalan." Naiiling na wika ni Alice at mabilis na kinuha ang bag na bayong na nalapag niya sa sahig. "Bye sir, see you around. Mwah!" Nag-flying kiss pa talaga ang dalaga at dali-daling umatras palabas. "Alicia!" Mabilis na tumakbo si Alice. "Alicia kayo ng Alicia. Alice ang pangalan ko, uy." Naiinis na wika ng dalaga at malakas itong napabuntong hininga nang makasalubong niya si Manang Kilay sa may sala. Nakataas na naman ang maninipis nitong kilay. "May sayad ka ba sa utak, ineng? Kanina pa kita hinahanap sa maid's quarters. Kung saan-saan ka na naman sumusuot." Napangisi na lang si Alice ng hilaw dahil mali nga naman talaga niya. Pero grabe naman si Manang Kilay at tinawag pa siyang may sayad sa utak. "Manang Kilay naman kasi, dapat itinuro niyo sa akin kaagad ang maid's quarter. Ayan, at nakakita pa ang birhin kong mga mata ng hilaw na malaking talong." Muli patuloy sumagay sa isipan ni Alice kung gaano kahaba at kalaki ang sandata ni Caleb. "Anong Manang Kilay?" Singhal lang matanda, kaya malakas na natampal ni Alice ang sarili. Joke lang po. Samahan niyo lang po kasi ako para hindi na po ako mawala." Usal ng dalaga sa matanda. Wala naman itong sinabi at basta na namang umalis kaya sumunod na rito si Alice at baka ibang talong na naman ang makita niya kapag ibang kwarto pa ang napasok niya. Mabilis na dumaan ang araw. Sanay naman sa trabaho si Alice. Ngunit sadyang nahihirapan lang talaga ang dalaga na mag-adjust sa bago niyang trabaho. Namimiss niya kasi ang ina at nag-aalala rin siya rito. "Alicia." Mariing napapikit ang dalaga. Nang marinig na naman niya ang pangalang iyon at ang boses ni Caleb. "Sir, boss amo, may kailangan ho ba kayo?" Pilit ng ngiti ang ibinigay ng dalaga nang humarap siya sa lalaki. "Dalhan mo ako ng kape sa opisina." Seryosong wika nito. Bago nilagpasan si Alice
kaya napasunod ng tingin na lang ang dalaga. Ay, kapi lang pala Alice. Timplahan mo na day. At baka maging dragon na naman iyon. Bubuga ng apoy kapag nagalit. Sabi ng dalaga sa sarili nang lumayo na ang boss. Hindi talaga alam ng dalaga kung ano ba ang trip ni Caleb at buwisit na buwisit ito sa kanya. Gayong high school pa naman yung issue nilang dalawa. Ex-boyfriend lang naman kasi niya si Caleb Romero at paano nangyari yun ay hindi niya rin alam. Basta naging magkasintahan lang sila noong high school dahil nanirahan kasi ang mga ito sa Negros ng matagal na panahon. Hindi talaga lubusang inakala ng dalaga na rito pa siya dadalhin ng tadhana sa bahay pa ni Caleb. Sa dami ba namang tao na may Romerong apelyido sa mundo, kaya hindi ini-expect ni Alice na mangyayari ito. Dala ang umuusok na tasang kape ay pinuntahan ni Alice ang second floor kung saan ang opisina ng boss amo niyang si Caleb na dinaig pa ang palaging may regla. Kumatok na muna ang dalaga at baka kung ano na naman ang ginagawa ng amo. Natuto na siya nang mangyari nga yung talong incident. Hilapag mo na riyan at saka pakilinis ang opisina ko. Use the vacuum para hindi maalikabok. Walang apog na utos ng amo. Ay, Sir Boss Amo, tatawagan ko na muna si Ate Marilyn dahil siya ko kasi ang nakatoka ngayon sa paglilinis at maglalaba po ako. Nakangiti pa ring sagot ng dalaga kahit pa nagkasalubong na ang kilay ng lalaking kaharap nito. Gusto ko, ikaw maglinis. Ayusin mo kung ayaw mong sisantihin kita. Mahigpit na lamang talagang pinigilan ni Alice ang masagot ng lalaki dahil araw-araw na siya nitong binubwisit. Ay, parang ewan naman to. Mahinang bulong ni Alice pero tumikhim si Caleb kaya napa-sign of the cross ang dalaga at mukhang narinig pa ng lalaking sinabi niya. May sinasabi ka ba, Alicia? Alice kasi. Alice ang pangalan ko. Alicia ka ng Alicia dyan. Hindi ka pa ba naka-move on sa ganda ko? Proud pang ibinida ng dalaga ang mukha sa harapan ng amo. Pero naiiling lang na kumunot ang noo ni Caleb. Hindi iconic ang ganda mo, uy. Kapal ng apog. Walang modong sagot ni Caleb. With that manang outfit, palda na abot hanggang talampakan, loose shirt, talagang maganda ang tingin mo sa sarili mo, ha? Sarkastiko na nakapaskil sa mukha ni Caleb ang ngisi, kaya naiinis na dinuro ni Alice ang lalaking amo. Ay wow! May komento ka na ngayon sa suot ko. Samantalang nung high school ay puring-puri mo ko sa pagiging manang ko Nakangising sagot ng dalaga na ngayon ay kinaseryoso naman ang mukha ng kausap niya. May pa, you are looking gorgeous mi amore ka pa nga nun eh. Sus! Naiiling na tawa ni Alice. Ewan ko ba at bakit sa'yo pa ako nanligaw noon? Wala ka namang taste. Natawa na lang ang dalaga dahil hindi man aminin ni Caleb ay alam niyang nahulog talaga ito sa charm niya noong high school. First relationship kaya nila ang isa't isa at aaminin ni Alice na talagang nasaktan siya nung naghiwalay sila ng lalaki. Dahil na rin sa kadahilan ng lupa siya at langit si Caleb. Umalis din ang lalaki matapos ng high school sa Negros at hindi na siya muling nakabalita tungkol dito. Hanggang sa mapadpad nga si Alice ng Manila at muling nakita ang kanyang first love. Sadyang ang laki ng pinagbago ni Caleb. Payat pa noon ang lalaki, ngunit gwapo na rin naman. Pero ngayon ay tila isa nitong modelo sa ibang bansa dahil sa tikas ng katawan. Simula noon ay hindi na ulit pumasok sa relasyon si Alice kahit pa man may mga binatang nag-aalok ng pag-ibig at kasal. Os, pinagkakaguluhan ako nung high school, uy. Nakikigulo ka pa nga eh. Proud na wika ni Alice. Talaga naman kasing maganda ang dalaga noong araw. Sadyang mas lalo lang umitim ang balat niya. Simula nang magtrabaho ang dalaga sa sakahan at mabibilad sa init araw-araw. Kung alam mo lang, pinagsisisihan ko ng bagay na yun. Seryosong wika ni Caleb. Kaya napangisi at natahimik na lamang si Alice. Tama nga naman kasi ang lalaki. Malaking pagkakamali nito nang umibig sa dalaga dahil hindi naman sila bagay para sa isa't isa.
Pero aminin mo, iniyakan mo rin ang ganda ko, no? Mahinang wika ni Alice sa gilid habang naglilinis. You bewitched me. Ani Caleb. Bewitch mong mukha mo, sir. Never ako nang gayuman ng tao, no? Singhal ni Alice at muli nang nakafocus sa ginagawa. Halos 1 oras din na naglilinis ang dalaga sa opisina ni Caleb at utos ito ng utos ng kung ano-ano. Nakamuntika ng masuntok ni Alice sa sobrang buwisit niya sa lalaki. Pagkatapos mo riyan, kunin mo ang mga labahan ko sa kwarto. Tumalis ka na. Naaalibadbaran ako sa mukha mo. Pagtataboy ni Caleb kay Alice. Hindi alam ng lalaki kung paano nakarating ng Maynila ang ex-nobya niyang taga-probinsya. Ngunit hindi gusto ng binata kung gaano kabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa tuwing nakikitang nakangiti o tumatawa si Alicia, ang pet name niya sa ex. Tiisin mo ang ganda ko. Everyday mo kaya akong makikita. Swerte mo naman sa bagay na yun, Sir Boss Amo Pogi. Kindat ni Alice kay Caleb na nooy nakasimangot na. Jejemon. Inaiiling na wika ni Caleb pero sa loob-loob ng binata ay natatawa siyang nakikita ang mukha ni Alice. Pero minahal mo naman dati. Pinagsisisihan ko nga. Sus, aminin mo na kasi sir, na kahit man ang outfit ang sinusuot ko, ay nakikita ko pa rin sa mga mata mo ang paghanga sa ganda ko. Nilapitan ng dalaga ang lalaki, kaya gulat itong napaatras. Asa ka. Singhal nito, pero natawa lang ang dalaga. Asang-asa ka nga noon eh. Noon yun, past is past. At saka, nagbabago ang gusto ng tao. Ayaw ko na ngayon sa mga morena na manang. Walang gatol na wika ni Caleb. Talaga lang ha, papahirapan talaga kita Boss Amo kapag nanligaw ka ulit sa akin. Hindi na yun mangyayari. Ay, hindi mo knows. Sa ganda kong to tapos araw-araw mo pa ako makikita. Naku, kabahan ka na sir. Nananakot na sabi ng dalaga, kaya mahigpit na napailing si Caleb. Naiinis man si Alice sa dami ng utos ng Caleb na yun, ay walang nagawa ang dalaga kung hindi sundin ito. At ito nga ang kanyang amo. Pumunta na naman siya sa kwarto ng lalaki at mabilis na dumaan ang kahiyahiyang ginawa niya at ang malaking talong ni Caleb Romero. Ay, ang daming kalat. Diyos ko naman. Anong klaseng nilalang bang nakatira sa kwarto na to? Basura roon. Basura rito. Naiinis na sabi ni Alice sa kanyang sarili habang pinupulot isa-isa ang damit ng lalaki. Pero napatigil sa ginagawa ang dalaga nang mahagip niya ang brief ng lalaking nakasabit sa CR nito. Diyos ko, ang sagwa-sagwa namang tao ni Caleb. Kayaman-yaman hindi naman marunong maglaban ng underwear. Kung saan-saan lang isinasabit. Mga ilang piraso rin kasi ang naroon sa loob ng banyo. Inaani mo ay ilang linggo nang naghihintay nang lalabas sa kanila. Grabe ang hamon niyo, no? Pagkausap ng dalaga sa hawak-hawak na underwear ng amo. Kay laki ng sandata, pero ang rurumi ng brief. Iskandalosang wika ni Alice. Mabuti na lang talaga at wala ang lalaki. Dahil kapag narinig nito ang sinabi ng dalaga, ay paniguradong bubuga na naman ito ng apoy. Naglaban na nga ang dalaga at gabi na natapos siya at ramdam na niya ang pagod. Kaya nagpunta na muna siya sa kusina para kumuha ng pagkain. Mabuti na nga lang at mababait ang mga Romero, hindi kabilang si Caleb. Kasi itinuturing din ng mga kasambahay nila na pamilya at libre lamang na kumukuha sina Alice ng pagkain sa ref ng mga ito, katulad na lamang ngayon. Ay, sa wakas at makakakain na rin. Malakas na napabuntong hininga si Alice dahil kanina pa siyang tanghalian nagugutom. Pero hindi naman maiwan-iwan ng dalaga ang kanyang trabaho. And why are you eating in my seat? Napasinghap at hawak si Alice sa dibdib dahil sa gulat. Eto naman, wala man lang bang hi o hello? Galit ka agad? Inaano ka ba? Naiinis na tumayo ang dalaga sa upuan at basta na lang lumipat sa kabila. Bakit ngayon ka lang kumain? Kanina pa naghapunan sila manang ah. O baka naman,
Pangalawang beses mo na yan kaya nakapatay ang ilaw dito sa kusina. Kaya pala mabilis maubos ang stock namin dito sa bahay kasi napakalakas mong kumain. Sabi nito na parang malaki ang nagawang kasalanan ni Alice kaya mabilis na inubos ng dalaga ang kinakain at basta nalang tinalikuran si Caleb. Baka may papagawa pa po kayo, sir. Gusto niyo rin kumain o kape? Walang ganang tanong ni Alice sa amo dahil ang totoo niyan ay napagod talaga ang dalaga sa buong araw na trabaho at wala na siyang energy para makipag-usap pa sa lalaki. Gusto ko ng matapang na kape tapos dalhin mo ulit sa opisina ko. Bukod sa kape at ganda ko, sir, may iba ka pa bang gusto? Proud na tanong ng dalaga kaya napaubo naman si Caleb. Kakaibang babae nga naman si Alicia. Talagang nasingit pa ang pagiging maganda nito sa kanilang usapan. Kape lang na matapang, yung kaya kong ipaglaban. Seryosong sagot ng lalaki. Nagpahalakhak naman kay Alice. Wow, may galit kayo sa akin, sir. Ang sama ng tingin niyo, ah. Sarkastikong tanong ni Alice dahil ang sama-sama ng tingin sa kanya ni Caleb. Kasalanan ba ng dalaga na hindi niya kayang ipaglaban noon ng binata dahil sa antas ng buhay nito? Wala naman. Gusto ko lang talaga sana ng peace of mind pero nakita na naman kita rito. Kung gusto niyo po ng peace of mind pang habang buhay, sir, ay asawahin na ninyo ako. Isang titig mo pa lang sa mukha ko, kapayapaan agad ang dulot sa buhay mo. Banat ni Alice, pero bahagya lang natawa ang lalaki at umiling. Okay ka lang? Baka gusto mo ng gamot. Sarkastikong usal ng lalaki, kaya napairap na lang si Alice. Walang sense of humor. Huwag mong kalimutan ang kape ko, Alicia. Make sure na matapang, ha? Paniniguradong muli na sabi ni Caleb at tinapik ang balikat ng dalaga bago ito nilagpasan. Copy that, boss. Basta kapag ako ang nagtimpla, siguradong matapang. Sa ganda ko ba naman? Walang sense. Huling sabi ni Caleb habang nakatalikod na kay Alice. Sinundan na lang ng tingin ng dalaga ang amo bago siya gumayak at ginawa nito ng kape. Pansin niyang busy ito at ngayon lamang nakalabas ng opisina kaya naisipan ni Alice na ipagluto na lang ito ng hapunan. Si Caleb lang umano kasi ang narito at hindi pa nakikilala ni Alice simula nang dumating siya ng Maynila ang mag-asawang Romero dahil nasa bakasyon ng mga ito. Inaalala lang dalaga na paborito noon ni Caleb ang adobong manok kaya kaagad na niluto iyon ni Alice. Noon nga'y talagang nagsisave ang dalaga ng baon niyang pera pambili ng ricados at ipinagluluto niya si Caleb ng paborito nito. Boss Amo, ito na ang kape ninyo at hapunan. Mahinang wika ni Alice, sabay lapag sa harapan ng lalaki ang dala niyang pagkain. Kita naman ng dalaga ang gulat sa mukha nito. Hindi ko sinabing lutuan mo ko. Maikling wika ni Caleb, pero ang matay nasa adobong manok lamang. Alam ng binata na si Alicia ang nagluto sa amoy pa lang ng manok at talagang nakakatakam. Mukhang wala ka pa kasing kain simula kanina, kaya bilang isang mabait at magandang kasambahay, ay pinagluto na kita. Nakangiting sabi ni Alice. Masarap to? Tanong ni Caleb habang nakatingin sa adobong manok na nasa kanyang harapan. Naalala niya tuloy ang nakaraan nila ni Alicia. Kasi noon, ito ang niluluto ng dalaga sa tuwing naliligo sila sa ilog o di kaya pupunta sila sa bukid ng nangangabayo at magpipiknik. Mabilis na umiling-iling ang binata para mawaglit ang alaalang iyon sa kanyang isipan. Masarap po talaga yan, pero mas masarap ako. Hindi pa man nakasubo ng isang kutsara si Caleb, ay nabilaukan na ang binata dahil sa sinabi ni Alice. Mabilis niyang tinikman ang luto ng dalaga at wala pa rin nang nagbabago. Kasing sarap pa rin ito ng dati. Thank you. I appreciate it, Alicia. Napangiti na rin si Caleb dahil sa tagal ng panahon ay muli niyang matitikman ang specialty ni Alice na madalas niluluto ng dalaga ng silapa. Anong I appreciate it ang sinasabi mo? Maniningil ako riyan. Haba, akala mo nakalimutan ko na ilang daan din ang ginagastos ko noon para lang ipagluto ka? Malakas na wika ni Alice
kaya napahinto na lang ng kain si Caleb at napatitig sa dalaga. Ay, mabuti na lang talaga at dinala ko ng tadhana rito. Masisingil na rin kita sa wakas. Matamis na ngumiti si Alice sa amo. Past is past. Pag-ibig nga nakakalimutan. Utang pa kaya? Walang gatol na sagot ni Caleb, kaya napakamot sa ulo na lang si Alice. Kung hindi siguro sila naghiwalay noon, ay paniguradong si Alice lang ang mamahalin niya habang buhay at baka inalok na niya ang dalaga ng kasal. Kamusta na si Nanay Lusing? Wala na kasi kaming balita sa Negros simula nang manirahan kami rito. Pag-iiba ng tanong ni Caleb. Minsan nga'y dumadaan sa kanyang isip na bumalik sa Negros at silipin si Alice kung kumusta na ba ito. Bakit? Miss mo ng nanay ko? Eh ako ba? Hindi mo man lang ba na-miss? At bakit naman kita mamimiss? Si Nanay Lusing ka ba? Sarkastikong wika muli ng lalaki. Napailing at napangiti na lang ng bahagya ang dalaga. Na-miss niya tuloy ang ina. Maayos naman si nanay. Pero in fairness, na-miss ka rin niya. Tanong ng tanong tungkol sa iyo eh. Anak ka ba? Hindi na binanggit ng dalaga na may sakit sa puso ang ina dahil hahaba pa ang pag-uusap nila panigurado. May pamilya ka na ba, Alicia? Seryosong tanong ni Caleb, kaya bahagyang napaisip ang dalaga at hindi ka agad nakasagot. Nako, sa mahal ng mabilihin ngayon ay wala akong balak magkapamilya. Natawa si Alice sa kanyang sarili dahil pangarap niya talagang maging nanay at asawa. Ngunit sa hirap ng buhay ay walang balak ang dalagang dagdagan ng kahirapan na natatamasa niya at ayaw niyang makitang maghirap kung sakali man ang magiging anak niya. Kung inalok mo lang sana ako noon ng kasal, di sana madali na ang buhay. May maganda ka na sanang asawa ngayon. Hirit pang muli ni Alice. Bigla tuloy nawala ang pagod niya nang mag-usap sila ni Caleb. Ang swerte mo naman kapag nagkataon. Ay, ikaw ang maswerte sir kapag ako naging asawa mo. May kasambahay ka na. May asawa ka pa. At higit sa lahat, sobrang ganda pa. Mana nga lang. Manang man sa iyong paningin, maganda pa rin. Alice de Makulangan for the win. Parang Miss Universe na kumakaway ang dalaga sa harapan ni Caleb, kaya naiiling lang ang dalaga. Ngunit lihim itong napapangiti ni Alice. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Alicia. You're still a ray of sunshine. Nakakawala naman talaga ng pagod ang makasama ang dalaga. Kung sana'y pwede lang talagang pangalan ng dalaga ang ititibok ng kanyang puso, ay gugustuhin niyo ni Caleb. Ngunit alam niyang malabo at hindi na pwede. Aalis na dapat si Alice para matulog dahil hindi na malaya ng oras na nag-uusap at nagbabangayan lamang silang dalawa. Ngunit mahigpit na sinabi ni Caleb na manatili muna ang dalaga. Ang sarap pa rin ng adobo. Salamat Alicia at nabusog talaga ako. Kapag kasing ganda at sarap ko ang nagluluto, paniguradong mabubusog ka talaga. Can you stay for a while? Gusto ko lang magtrabaho habang may ingay. Ani Caleb, dahil mas maayos ang ginagawa niyang report habang naririnig ang boses ng dalaga. Another bonus na naman ito sir ha, ililista ko. Natatawang wika ni Alice habang nililigpit ang pinagkainan ng amo. Ilang oras na nakatunganga ang dalaga at kung ano-ano na lang ang kinukwento kay Caleb upang libangin ang boss hanggang sa dinalaw na ng antok si Alice. Ngunit hindi pa rin natatapos ang trabaho ng lalaki at tuluyan ang binalot ng antok ang dalaga at humihilik ng nakahiga sa may sofa ng opisina. Naiiling na nilapitan ni Caleb ang dalaga at lumuhod ang binata para magpantay sila ni Alice. Kung matatanggap mo lang sana ako sa pangalawang pagkakataon, ay ikaw ang pipiliin kong mahalin. Mahinang bulong ng binata sa mukha ng dalaga at mahinang hinawi ang buhok na nakatabon sa maganda nitong mukha. Nilagyan ng kumot ni Caleb si Alice bago ito iniwan sa sofa. Gusto sanang kargahin ng binata ang dalaga papunta sa kwarto nito. Ngunit alam niyang may kasamahan si Alice at baka ano pa ang isipin ng mga ito kapag nakita silang ganoon. Pinoprotektahan lamang niyang imahe ng dalaga
At baka may masabing masama ang mga katrabaho nito. Lalo pa, at siya ang amo nito. Wala pang liwanag at pasado 2:30 pa nang magising ang dalaga sa sofa ng opisina ni Caleb. Kaya dali-daling lumabas si Alicia at baka ma-issue pa siya ng mga kasamahan. Pero napalundag sa gulat ang dalaga nang papasok pa lamang sana siya sa maid's quarter nang tumikhim ng malakas si Manang Tata. Manang, nakita kitang kakalabas lamang sa opisina ni Sir Caleb, Alice. Kaya bago-bago mo lamang sa pamamahay na ito, ay talagang may lakas ka ng loob para mang-ahas ng amo? Matapang na salita ang lumabas sa bibig ng mayordoma, kaya natigilan ang dalaga. Hala, Manang Kilay naman. Para kanino ko po ba ipapakita ang pagiging ahas ko? Halangan naman sa inyo. Sarkastikong sagot ni Alice pero umiling lang ang matanda. Nakakahiya ka, Ining. Mahinang sabi ng ginang, kaya dali-daling binawi ni Alice ang kanyang sinabi. Maliho kasi ang iniisip ninyo, Manang. Mahinang saad ni Alice, ngunit nakapaskil na sa mukha ng matandang disappointment kaya halos mapaluha na ang dalaga. Nakatulog ko kasi ako roon. At tapos huwag mong asahan na magugustuhan ka ng mga kagaya nila. Lupa lamang tayo, Alice. Kaya ipirmi mo yung pakpak mo at huwag nang lumipad ng mataas. Hindi na pinatapos ng matanda si Alice magsalita upang makapagpaliwanag man lang sana ang dalaga. Hindi naman kasi yun, Manang. Naluluhang sabi ng dalaga pero umiling lang ang matanda. Darating na mamaya ang mga Romero. Halinisin mo ang kwarto at palitan mo ang mga kurtina at bedsheet. Walang ganang sabi ng matanda bago nilagpasan si Alice. Samantalang malakas na napahikbi ang dalaga. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, ay ngayon lamang nasaktan ng dalaga sa sinasabi ng ibang tao sa kanya. Alam naman ng dalaga kung anong estado ng buhay nila ni Caleb at hindi niya mapapantayin iyon. Ngunit kay sakit sa kanyang dibdib, habang pinupukol siya ng masasakit na salita ng matanda. Walang kaso ang sinasabi nitong lupa siya, ngunit ang sabihing ahas siya ay napakasakit pakinggan at hindi iyon matanggap ng kanyang sistema sapagkat mali naman ang naging interpretasyon ng ginang. Nahiyari naman si Alice sa iniisip ng mayordoma, kaya ayon, buong gabi niyang iniisip ang sinabi ng matanda at hindi napigilang umiyak. Parang bumalik kasi sa puso ni Alice kung paano sinabi sa kanya noon ang mga masasakit na salita dahil lang nobyo niya si Caleb. Kasalanan ba na umibig sa hindi mo kalibel? Wala namang sinabi sa Biblia na bawal magmahal ang mayaman sa mahirap. Mugtong-mugto ang mata ni Alice habang inaayos niya ang mga kwarto sa itaas ng bahay. Narinig na nga ng dalagang malakas na busina sa ibaba. Kaya dali-daling tinapos ng dalagang trabaho at mabilis na bumaba. Halos gusto na nga magpalamon sa lupa ni Alice nang makita ng dalagang lahat ay nasa sala na. Maligayang pagbabalik ho, mga mamat sir. Inakayukong wika ni Alice at napatahimik naman ang lahat. Mga higit 5 tao ang naroon at may bata pa na kamukhang kamukha ni Caleb. Siguro'y kapatid ng lalaki kaya iginawad kaagad ni Alice ang magandang ngiti. Siya ang bagong kasambahay natin, Ma'am Christina. Tinaasan si Alice ng kilay ng matandang mayordoma, kaya inilahad kaagad ang dalaga ang kamay sa magandang ginang na nasa harapan. Ako po si Alice, taga Negros po, bago ninyong kasambahay. Natakot naman ang dalaga na parang sinusuyod siya ng tingin ng nanay ni Caleb hanggang sa pumitik ito at ngumiti. Oh my God, I remember you, Iha. Nakangiti na sabi ni Ma'am Christina, kaya napalunok sa takot si Alice at baka may nagawa pa siyang masama o di kaya nasumbong na siya ni Manang Kilay at sisisantihin na siya ng ginang. Alicia! Lumaki ang mata ng dalaga nang masayang-masaya siyang niyakap ng ginang. Oh, she was Kuya Caleb's ex. Malakas na sigaw ng binatang katabi ni Caleb na mukhang kapatid din ng lalaki. Daddy's ex? Is that means Dada has no taste with women before? Inakabusangot na tanong ng batang nasa 5 years old na yata. She honestly looks like from the Jurassic era.
Nagpabaling-baling ng tingin si Alice dahil hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya kailanman nakilala ang pamilya ni Caleb noon, kaya paano siya nakilala ngayon? Pero mas nagulat yata si Manang Kilay dahil literal na lumaki talaga ang mata ng matanda. "Don't talk like that, Calixto." Saway ni Caleb sa bata. Ngunit doon lang na-realize ni Alice ang tawag ng bata kay Caleb. Daddy. Ibig ba nung sabihin ay anak ito ng lalaki? "Glad you're working with us, Iha." Paglalahad naman ng kamay ng lalaking nasa mid-50s yata at sa tindig at itsura nito ay mukhang ito ang tatay ni Caleb. "Masaya akong nakilala ka namin, Iha. Noon lang ay nasa picture ka lamang sa cellphone nitong si Caleb." Nakangiti pa ring wika ng ginang, kaya hindi alam ni Alice ang dapat niyang maging reaksyon. "Ma, huwag niyo nang ibunyag. Nangyari na yun." Naiiling na sabi ni Caleb na mukhang nahihiya dahil namumula ang pisngi ng lalaki. "Oh, I even remember na nasa wallet ni Kuya ang picture niya." Muling sabat na wika ng kapatid ni Caleb, kaya tinapunan nito ng kapatid ng masamang tingin na ikinatawa lamang nito. "Shut up, stupido." Sita ni Caleb, pero natutuksong umiling lamang ang kapatid. "He even cried when you two broke up. Nagsumbong pa yan sa akin noon." Baritonong sabi ng tatay ni Caleb, kaya bumulaghang ng tawa ang buong pamilya samantalang hindi alam ni Alice kung tatawa ba siya o mahihiya at magtatago sa lahat. "Dad." Grabe naman talagang epekto ni Alicia kay Caleb natin. Natatawang wika ni Ginang Romero at hinawakan sa balikat ang dalaga. "Pero it's true. Totoo na iniyakan ka talaga ng anak ko." Bulong pa ng ginang sa tainga ni Alicia, kaya bahagyang lumaki ang mata ng dalaga. "I don't like her to be my mommy, ha? Ang pangit niya." Busangot na sabad ng anak ni Caleb na nagpatahimik sa lahat. "Hoy, sama ng bibig mo, ha? Anong pangit? Iniyakan nga yan ng tatay mo eh." Suway ng kapatid ni Caleb na si Sean. "Manahimik nga kayo. Halika nga rito, Calixto. Huwag ganyan yung sinasabi mo, ha." Pagtawag ni Caleb sa kanyang anak. "She's not pretty naman talaga, but don't tell it to her face." Bulong ni Caleb sa anak, ngunit narinig naman niyo ni Alice kaya napairap si Alice sa pwesto ni Caleb. Gulat man si Alice sa naging reaksyon ng mga Romero, ay tila may magaang bagay na nasa puso ng dalaga. Ngunit hindi pa rin yata matanggap ng kanyang sistema na may anak na si Caleb. Masungit ang bata sa kanya at palagi ring inuutusan ng dalaga ng kung ano-ano. "Iha?" Napapitlag si Alice nang biglang narinig niya ang tinig ng ina ni Caleb na si Christina. "Ay, ma'am, may kailangan ho ba kayo?" Magalang nang umiti ang dalaga. "No, at saka huwag nang mamang itawag mo sa akin. Tita na lang." Nakangiting sabi ng ginang, kaya nagulat naman ang dalaga at mabilis na napailing. "Nako, nakakahiya po at baka ano pang isipin ng mga trabaho ko." Pagtanggi ni Alice sa ginang at bagya lang naman itong tumango at tinapik ang balikat ng dalaga. "Gusto ko lamang magpasalamat sa pagbibigay buhay mo noon kay Caleb. Glad that you happened to enter his life. Iyon nga lang, bumalik na naman sa pagiging barumbado yung anak ko nang nasa Maynila na kami." Pagkukwento pa ng ginang. "Sana'y maging masaya ka dito, Iha. Huwag mo nang isipin ang mga kasamahan mo at pagsasabihin ko na lamang." Nakangiting saad ng ginang bago tuluyang umalis sa kusina. Mabilis na dumaan ang ilang buwan. Gayon may, lubos pa rin ang pasasalamat ni Alice dahil nakakausap niyang ina at maayos naman daw ito sa probinsya. Minsan ngay naisipan ng dalaga na dalawin ito kapag nagkaroon siya ng day off. Ang relasyon naman ng mga Romero sa kanya ay ganoon pa rin. Nahihiya na nga minsan si Alice dahil hindi na siya tinuturing ng mga ito na katulong at talagang ramdam ng dalaga ang tunay na pagtanggap ng mga ito. Samantala, ay parang nagbago ang ihip ng hangin sa kanila ni Caleb. Ang nooy closeness nilang dalawa ay biglang napalitan ng lamig. "Hey, Nani Manang, bring me my snack sa room ko." Malakas na tawag ng batang si Calixto kay Alice. Umirap pa nga ito.
Masusunod, mahal na prinsipe. Hintayin niyo na lamang. Nakayuko pa ang dalaga na animoy maharlikang tao nga ang nasa harapan. Pangit. Singhal ng bata, kaya nagpantig ang tainga ni Alice. Pangit mong mama mo. Hindi na napigilang sagutin ng dalaga ang bata, kaya nagpupuyos itong lumapit sa kanya at malakas na itinulak si Alice. You're ugly, period. Singhal nito at dali-daling umalis. Napahawak na lang ang dalaga sa balakang nito dahil nasaktan siya. Ay, manang-mana talaga sa amang batang yun. Ang pangit ng ugali. Kung anong ikinagwapo ng mukha, ay siya namang ikinaitim ng budhi. Naiinis na reklamo ni Alice at kinausap ang sarili. Mabilis namang kinatok ng dalaga ang kwarto ni Calix na masungit, pero malakas lang na napahiyaw sa gulat at sakit ang dalaga. Nang pagbukas niya ng pintuan ay ang pagka-slide niya dahil nilagyan pala ng bata ang sahig ng pulbo. You look so funny, ilampa. Malakas na natawa ito pero namimilipit na sa sakit si Alice dahil nabasag ang baso ng juice at ang ilang bubog ay nasa kanyang kamay at mas lalong sumakit ang bewang ng dalaga. Calixto? Malakas na sigaw ni Caleb. Nagulat ding nakita na nakahandusay na si Alice habang ang anak niya ay malakas lang na tumatawa. What the hell did you do? Galit na asik ni Caleb sa bata at tinulungang tumayo si Alice. Kitang-kita ng dalaga ang pag-igting ng panga ni Caleb at ang pagputla ng anak nito sa takot. Anong ginawa mo sa kanya, Calixto? Answer me. Galit na tanong ni Caleb sa anak, kaya napaiyak na lamang ang bata sa takot. I don't like her. Nakayukong wika ng bata habang humihikbi, pero mas lalo lang yatang nagalit ang ama nito. Hindi kita tinuruang manakit. Why the hell did you do it? Napapitlag na rin si Alice sa takot sa boses ni Caleb. Naanimoy anumang oras ay mangangain ng tao, kaya bahagyang hinawakan ng dalaga ang kamay nito para patigilin. I don't like her nga. Malakas na singhal ng bata, kaya nang makita ni Alice na papaluin sana ito ni Caleb, ay mabilis na nilapitan ng dalaga si Calix at niyakap upang hindi ito masaktan ng ama. Sir, nanginginig ang boses ni Alice habang mahigpit na niyakap ang bata. Ox lang ako, huwag yun nasaktan ng bata. Mahinang wika ni Alice. Rinig pa rin ang malakas na higpi ng bata habang umiiyak ito sa dibdib ng dalaga. Calixto Ray, humarap ka sa akin. Now! Umiigting pa rin ang panga ng lalaki. Ngunit mahinang naglakad lang ang bata papalapit dito at nakayuko. Hindi namin kailanman itinuro sa iyong manakit. Naiintindihan mo ba ako? You say sorry o isusumbong kita sa mamila mo para kayong dalawang magtuos. No, I will never say sorry to her. She deserves it. Ang pangit niya at ayaw ko sa kanya. Napamura na lang si Alice sa isipan dahil pangit talaga ang tingin ng bata sa kanya. Napanganga na lang si Alice nang dumapo ang palad ni Caleb sa puwet ng anak at mabilis itong pinalo na mas napalahaw pa sa pag-iyak ng bata. Inaaawa tuloy ang dalaga kahit pa man hindi nila bet ni Calixto ang isa't isa. Boss naman, huwag niyong saktan ng bata. Reklamo ni Alice sa amo pero mapanganib lang itong tumingin sa dalaga. Katulong ka lang dito. Kaya huwag mong papakailaman kung paano ko didisiplinahin ang anak ko. Lumabas ka na. Walang emosyong wika ni Caleb sa mukha ni Alice, kaya napahiya ang dalaga at nakayukong umalis. Sa labas ng kwarto ay maririnig pa rin ang malakas na boses ni Caleb. Nasaktan ang puso ng dalaga sa inasal ni Caleb dahil sa loob ng ilang buwan na nagtatrabaho siya sa mga Romero, ay alam niyang unti-unting bumabalik ang nararamdaman niya noon para sa lalaki. O sadyang, hindi nakalimot ang puso ni Alice dahil si Caleb lang naman ang minahal niya sa buong buhay niya. Si Caleb ang unang lalaking nagpatibok sa kanyang puso at si Caleb din ang huling itinibok nito. Iyan ang sigurado si Alice. Simula ng araw na yun ay tila hangin na si Alice sa mga mata ni Caleb at mas lalong nagpasakit sa puso ng dalaga ang palagi ang pagbisita ng isang babae.
Hindi close ang dalaga sa mga kasamahan sa trabaho, kaya wala siyang mapagtanungan tungkol kay Zephanie. Marahil ay ito ang ina ni Calix, dahil araw-araw na itong nakabisita sa bahay ng mga Romero. Excuse me, kasambahay ka ba rito? Na nakataas noong tanong ni Zephanie. Opo ma'am. Nakangiting sagot naman ni Alice, ngunit inirapan lang siya ng babae at tinaasan ng kilay. Magdala ka ng juice at biscuit sa may pool. Kanina pa nagugutom si Calix. Ang bagal-bagal ha. Masungit na sabi ng babae. Kung hindi lang talaga ito bisita ng mga Romero, ay kanina pa ito sinagot ng dalaga. Hindi naman kagandahan, pero kung umasta ay parang may-ari ng mundo. Gumuho ang mundo ni Alice. Nang pagpunta niya talaga sa may pool area, ay si Caleb at Zephanie lamang ang naroon. Sweet na sweet ang dalawa, kaya tila nabasag ang puso niya. Oh, here's our snack, babe. Maarting wika ng babae, at hinalikan pa talaga sa pisngi si Caleb bago dinaluhan ang inilagay ni Alice na pagkain sa katapat ng mga ito. Tiningnan muna ng dalaga ang lalaki, ngunit umiwas kagad ito ng tingin. Tumikhim si Zephanie na nagpapitlag kay Alice. You can go now, shoo. Pagtataboy ng babae sa dalaga na tila isa lamang aso ang nasa harapan. Shoo mo mukha mo, mukha ka namang aso. What did you just say? Galit na asik ni Zephanie. Mabuti nga kung marinig ng babaeng sinasabi ni Alicia para matauhan man lang ito. Ang sabi ko ma'am ay baka may gusto pa po kayo? Wala na, bukod kay Caleb ay sapat nito sa amin. Right, babe? Maarte na sabi ni Zephanie at talagang naghalikan pa ang mga ito sa harapan ni Alice, kaya nang tumingin sa direksyon ng dalaga si Caleb ay hindi napigilan ni Alice na mataas ang gitnang daliri. Nang ma-realize iyon ng dalaga ay mabilis siyang humarurot paalis sa harapan ng dalawa. Lihim na nasasaktan araw-araw si Alice dahil sa palaging matamis sina Caleb at Zephanie. Nalaman din ng dalaga na hindi ito ang tunay na ina ni Calix. Kasintahan lamang umano ni Caleb. Hanggang sa isang gabi, habang dinadala niya ang pagkain sa kwarto ni Caleb dahil may sakit umano ang lalaki, ay hindi niya inaasahang mangyari. Alicia. Natigilan si Alice nang pagbukas niya ng pintuan ng kwarto, ay narinig niya ang pangalang binabanggit ni Caleb. Natutulog ang lalaki, kaya marahang hinahawakan ng dalaga ang noo ng lalaki at sobrang init nito. Sir boss? Sir, pagising ni Alice sa lalaki, ngunit ungo lang isinagot nito. Alicia, stay. Ungol na wika ng lalaki at mariing hinawakan ng pulsuhan ng dalaga, kaya napaupo si Alice sa may kama. Sir, mataas po ang lagnat ninyo. Uminom na muna po kayo ng gamot. Muling wika ng dalaga para gisingin ang amo. Ngunit gumalaw lang ito at niyakap ang bewang ng dalaga, kaya bahagyang napatras si Alice. Oh Jesus, namiss kita. Sobra. Hindi alam ni Alice kung ano ang gagawin. Itutulak niya ba ang lalaki o ano? Malakas ang naging dagundong ng puso ng dalaga. Naani mo ilang bultahe ng kuryente ang dumadaloy sa kanyang katawan ngayon dahil sa braso ni Caleb na nasa kanyang bewang. Caleb naman, bakit ka naman ganyan kapag may lagnat? Nung isang araw lang ang sweet-sweet niyo ng Zephanie na mukhang aso. Tapos, lumalandi ka sa akin ngayon? Huwag ka naman ganyan, sir. Nagpapatol ako sa may lagnat, ha? Parang baliw na sabi ni Alice kahit hindi naman siya naririnig ng kausap. Ilang minutong ganoon ang posisyon nilang dalawa hanggang sa unti-unting gumalaw ang lalaki at tuluyan na itong nagising. Oh, anong ginagawa mo rito? Paos na tanong ng binata, ngunit ang ma-realize nito na nasa bewang ng dalaga ang mga braso niya, ay tila nanlamig ito at mabilis na lumayo. May lagnat ako. Anong ginagawa mo at baka mahawaan ka pa? Nakakunot ang noo ni Caleb. Ang init ng hininga ng binata at ang pagsakit ng kanyang ulo ay tila nakalma habang nakatitig siya sa mukha ni Alice, ang payapang mukha ni Alice. Dinalhan kita ng sopas at gamot.
Halika na, kumain ka na bago ka pa makatulog. Mahinahong saad ni Alice. Wala akong lakas. Subuan mo ko. Masungit na sabi ng lalaki. Napatikim naman si Alice at lihim na napangiti. Wow, Hanif. Parang baby lang ah. Opo, susubuan ko kayo at wag na kayong magalit. Mahinahong sagot naman ng dalaga. Leave after I eat. Huwag ka na rin munang bumalik sa kwarto ko. Baka ikaw naman ang magkasakit. Mahihimigan mo ang concern sa boses ni Caleb, pero bahagya lang na umiling si Alice. Ay hindi yan pwede, boss amo, dahil kailangan kong i-monitor ang kalagayan ninyo. Huwag nang matigas ang ulo mo, Alicia. Hilagay mo na lang mamaya ang pagkain ko sa labas ng pintuan at ako nang kukuha. Paos na wika ng lalaki na tila ba nahihirapan pa, kaya dali-dali namang pinainom ng dalaga ito ng tubig. Sir, mas malakas pang resistensya ko sa kalabaw, kaya wag po kayong mag-alala. Paniniguradong sagot ng dalaga, kaya wala nang nagawa si Caleb kung hindi ang hayaan na lamang ito. Walang lagnat ang makakatibag sa ganda ko. Bulong ni Alice. Oras-oras na chinecheck ng dalagang init ni Caleb, hanggang sa dinalaw na rin ang antok si Alicia at nakatulog na sa may upuan habang binabantayan ng amo. Samantalang nagising naman si Caleb bandang 1:00 ng gabi. At laking gulat ng lalaki na nakapulupot ng maliit na braso ng anak sa kanya at nasa gilid naman ay si Alice at tulog na tulog ang dalawa. Hey! Kinalabit ni Caleb ang dalaga dahil mukhang nangangalay na ito sa pwesto nitong nakaupo lang habang nasa kama ang ulo. Ang gising, Alicia. Lumipat ka rito sa kama. Mahinang wika ng lalaki at baka magising pa ang anak. Nagising nga si Alice at nakita ng dalaga na nasa kama ni Caleb ang anak nito, pero mabilis na napatayo ang dalaga at sinapo ang ulo ng lalaki para malaman kung mainit pa nga ba ito. At napabuntong hininga si Alice dahil wala na ang init ng amo. Mabuti naman at hindi ka na mainit. Baka gutom ka. Kukuhanan na muna kita ng pagkain. Sunod-sunod na sabi ni Alice, pero hinawakan lang siya ni Caleb sa balikat habang nakapungay ang mga mata. Hindi na. Matulog ka na ulit. Okay na ako. Nakangiting saad ni Caleb at tila na hipnotismo si Alice sa mga titig ng lalaki, kaya walang nagawa ang dalaga kung hindi sumunod dito. Hindi na muling dinalaw si Caleb ng antok, kung gayon ay nakatitig na labang ang lalaki sa 2 taong natutulog sa kanyang tabi. Naramdam ng lalaki kung gaano kabilis ang pagpintig ng kanyang puso. Kung pwede lang hilingin ni Caleb na sana ay si Alice na lang ang ina ni Calix. Kung posible lang sana. Hindi na malaya ng lalaki na tumulo na pala ang luha sa kanyang mga mata. Dahil sa tagal ng panahon, nalihim na minimithi ng kanyang puso na muling makita ang dalagang tanging iniibig. Simula pa lamang ay muling nakita ni Caleb sa loob ng 10 taon si Alice. Si Calix ang naging buhay ni Caleb. Ang anak niya ang dahilan kung bakit tila gusto pa ng lalaki na mabuhay ng matagal sa mundo upang makasama at makita pa niya ang paglaki ni Calix. Ngunit nang dumating si Alice sa bahay nila, ay parang nagkaroon ng pag-asa ang kanyang puso. Ang pangalan na ng babae ang itinitibok nito. Nagising si Alice sa kwarto ni Caleb, kaya mabilis na papabangon sana ang dalaga dahil baka makita na naman siya ni Manang Tata. At kung ano na naman ang sabihin ng kilay ng ginang na hindi pantay. Pero na-realize ni Alice na may nakapulupot sa kanya na braso. Hindi iyon kay Caleb dahil wala na ang lalaki sa kwarto. Ngunit sa anak nitong tigre kapag gising. Tapos ang amo-amo ng mukha na parang tuta kapag tulog. Pinagmasdang mabuti ni Alice ang mukha ng bata. At kamukhang kamukha nga ito ni Caleb. Walang duda. Anak nga ang batang ito ng lalaking unang inibig ni Alice. Magkaugali rin ang mag-ama. Pero ang ipinagtataka lang ng dalaga kung bakit hindi magkasama ang mga magulang ng bata. Dahil kung siya lang ang nanay ni Calix, ay malamang sa malamang ipaglalaban niya ng patayan ng anak, wag lamang itong malayo sa kanya. Ngunit iba-iba nga naman ang mga nanay.
Ani pa ng isipan ni Alice habang hinahapos-hapos niya ang braso ng bata dahil kapag ito ay nagising mamaya ay magiging tigre na naman ito sa dalaga. Pangit. Mabilis na kinuha ng dalaga ang kamay sa braso ng bata nang unti-unti nitong binubuka ang mata. Where's Daddy? Ay, mukha ba akong tanungan ng mga nawawala ng ama? Wala sa isip na sagot ni Alice sa anak ni Caleb na kaagad namang nagpausok sa ilong ng bata. Ang sama nga ng face mo, masama pa ang ugali mo. Walang habas na sabi ng bata, kaya napakagadlabi na lang si Alice. Ang sakit mo magsalita, Calix ha? Nakakasama yun sa kagandahan ko. Ano ba ang like sa'yo ni Daddy? You're not even as pretty like Mommy Zephanie. Wika muli ng bata. Kaya napahawak sa dibdib si Alice tapos umakting na tila nasasaktan. Pretty like Mommy Zephanie. Mukha nga yung aso tapos kung makakapit sa daddy mo parang linta eh. I don't like you. Walang gatol na sabi ni Calix. Palagi nga nitong sinasabi na hindi siya nito gusto. Pero parang nararamdaman ni Alice na magkakasundo rin sila ng bulilit na ito. Pumunas-punas naman si Alice sa mata na parang naiiyak kaya nakita ng dalaga na tila natigilan ng bata at pinakiramdaman siyang mabuti. Okay, fine. Be my mommy then. Nahihiyang sabi ni Calix at mabilis na nilihis ang tingin kay Alice. Napanganga naman ang dalaga sa sinabi ng bata. Uwe, gusto mo talaga akong maging nanay? O baka naman kaya mo ako gustong maging mommy dahil maganda ako? Don't talk nonsense. Gusto mo ba akong maging anak o hindi? Nagulat na naman si Alice dahil sa tanong ng bata. Teka nga muna, ilang taon ka na ba? At bakit parang ang laki-laki na ng edad mo? Nakangiting sabi ng dalaga. Wala lang, parang natuwa lang masyado ang puso niya. Siyempre, gusto kong maging mommy mo. O, may instant mommy ka na. Maganda pa. Tapos, may anak akong gwapo. Natatawang wika ni Alice, pero higit na nagulat ang dalaga nang bigla na lamang siyang niyakap sa bewang ni Calix at tinago nito ang mukha sa tiyan niya. Your hugs feel like home. Maliit na wika ng bulilit na nagpaantig sa puso niya. Paano kaya nagawa ng nanay ng batang ito na malayo? Masungit man si Alex, ay alam ni Alice na mamunang puso ng batang ito. I really don't like Mommy Zephanie. Palagi niya ako napapagalitan kapag kami lang dalawa. Tapos, ang sweet-sweet niya sa akin kapag andyan si Daddy. Pagsusumbong nito, kaya natigilan na naman si Alice. Umagang-umaga pero parang ang dami ng ganap sa buhay niya. Ay, anak nga kita. Hindi ko rin bet ang babaeng yun. Napaka-plastic. Wika ni Alice habang ginugulo ang buhok ni Calix. Hindi alam ni Alice kung anong hangin ang nagpabago sa sitwasyon, pero ang saya-saya ngayon ng puso niya. Dahil sa wakas, close na sila ni Calix at talagang mommy pa ang tawag ng bata sa kanya. Doon lamang na-realize ni Alice na napaka-sweet pala talaga ni Calix. Very softy ang bata. I saw you cry when Daddy kisses Tita Zephanie. Mahinang wika ni Calix nang nasa kusina silang dalawa at nagbe-breakfast ang bata. Napa-sign of the cross si Alice at pabaling-baling ng tingin sa likuran at baka may makarinig pa sa sinabi niya. Teka, bakit tita na lang? Akala ko ba Mommy Zephanie mo yun? That was before. Mas gusto ko ikaw ang mommy ko. Ang sarap mo kasi gumawa ng breakfast and adobo eh. Ay, iba rin. Parang ginagamit mo lang ako ha? No, I really like you from the start. Sinusungitan lang kita to test ang patience niyo po sa akin. But you still care nung pinagalitan ako ni Daddy. Tapos, I feel pain when I saw you cry. Mahinang sabi ni Calix, kaya hindi napigilan ni Alice na tumulo ang luha niya sa sinabi ng kanyang anak. Mahal mo ba ang daddy ko? Ha? Mamila told me na umiiyak lang daw ang person kapag napifeel nilang ang pain ng mga mahal nila at napifeel nila ang pain kapag masaya ang mahal nila sa iba.
That means, mahal po kita kasi I feel your pain nung nakita mo si Daddy na kinikiss ni Tita Zeph. Tapos mahal mo rin si Daddy kasi you cried. Hindi kaagad nakasagot ng ilang segundo si Alice sa realization ng bata. Ang talino mo naman, be. Pero hindi naman lahat ng nagmamahal ay mamahalin ka pabalik, okay? Napatango naman ang bata at muling nag-focus sa pagkain. Mahal din kita, Calix. Ang sarap mo palang maging anak, bata ka. Nanggigigil na niyakap ng mahigpit ni Alice ang bata. At umungo lang ito. Pero hindi na natakot ang dalaga sa reaksyon nito at napangiti na lamang. Dahil pinag-day off ng mga Romero si Alice ng 2 linggo, ay naisipan ng dalaga na dalawin ang ina sa probinsya. Umiyak pa nga si Calix. Akala siguro nito ay aalis ng dalaga, pero pinaliwanagan naman niya ang bata na babalik siya. Babalik talaga ang dalaga para kay Calix. Kahit wag na silang magkatuluyan ni Caleb, basta sa kanya ang bata. Ay, parang tanga naman Alice oh. Magkakatuluyan agad. Mahal ka, mahal. Tsaka, nangangarap ka yata ng gising girl. Eh hindi mo naman tunay na anak si Calix. Paano mapapasayo? Kastigo ng utak ng dalaga. Susurpresahin niya sanang ina. Ngunit tila ang dalagang nasurpresa nang makita ang nanay lusing niya habang naglalabas sa labas ng bahay ng kapatid at may nakatambak na ilang sako pa ng labahan. Kaya tuluyang nagdilim ang umalpas ang galit sa puso ni Alice. Erica! Erica! Malakas na tawag ng dalaga sa pangalan ng bayaw nang makita niya ang ina naglalaba. Nanginginig sa galit si Alice nang makita ang pagpayat palalo ng kanyang nanay. Anak, Alice? Mabilis na tumayo ang ginang at sinalubong ng yakap si Alice. Umuwi ka? Kita ang galak sa mukha ng ginang, ngunit napapaluha na lang ang dalaga sa kalagayan ng ina. Nasaan ang Erica na yan ay? Galit na asik ni Alice at basta na lang pinasok ang bahay ng kapatid na si Matt. Erica, hayop ka talagang babae ka? Nakita ng dalaga ang babae sa loob ng kwarto na natutulog lang. Malakas na hinawakan ni Alice ang natutulog na babae, kaya napabalikwas ito. Malakas na sampal kaagad ang dumapo sa pisngi niya. Putya ka, ang usapan natin ay aalagaan niyo ang nanay ko kapalit ng perang ipapadala ko sa inyo buwan-buwan. Bakit mo pinaglalaba? Bobo ka ba? Anong problema mo? Parang pinaglalaba lang galit na galit ka na. Hindi naman nakakamatay ang paglalaba. Sarkastiko pa nitong sagot. Ngunit tuluyan na nagdilim ang paningin ni Alice kaya malakas na sinabunutan ng dalaga ang kanyang bayaw. Pinipigilan ni Lusing si Alice. Ngunit nilamon na ng galit ang dalaga kaya wala nang nagawa ang ginang kung hindi ang umiyak na lang. Bobo ka talagang babae ka. Bawal ngang pagtrabahuin. Bawal ng mga mabibigat na bagay tapos ikaw patulog-tulog lang. Buhay prinsesa ka? Sarkastiko na umiiyak si Alice. Lahat ng pagsasakripisyo niya sa Maynila ay para sa ina. Pero para umuwi ng probinsya at makita itong hindi inaalagaan ng pamilya ng kapatid, ay parang napakasakit sa puso ng dalaga. Kuya naman, para ka namang hindi anak ni nanay. Bakit mo naman hinahayaan na gano'n nilang asawa mo ang nanay natin? Kita mong payat na kuya. May sakit si nanay. Bakit di mo man lang itrato ng tama? Malakas na sigaw ni Alice na punong-puno ng puot sa kapatid. Nagkasagutan pang muli si Alice at ang kapatid na si Matt dahil pinagtatanggol pa ng lalaking asawa nito. Hanggang sa napagdesisyonan ng dalaga na dalhin ang ina sa Maynila at magkalimutan sila ng kapatid. Hinayaan na rin ng dalaga na maiwan ang ama sa poder ng kapatid. Tutal naman ay pare-pareho ang mga ito ng utak. Alice anak, paano ang tatay mo? Umiiyak na tanong ni Lusing pero mariing umiling-iling na ang dalaga. Si kuya na ang bahala sa kanya. Ang importante ay maipagamot ko na kayo sa Manila. Hinay naman, araw-araw akong nakatawag sa inyo pero bakit hindi mo naman sinasabi sa akin ang lahat? Nahihiya kasi ako anak at saka maayos naman ako. Mag-aalala ka pa sa akin eh.
Napakalayo na nga ng iyong pinuntahan para lang sa akin. Mahinang wika ng ina, kaya mabilis na niyakap ito ng dalaga habang lumuluha. Walang pakialam si Alice sa buhay na igugugol niya sa malayo, basta maging maayos lang ang kanyang ina. Ang 2 linggo sanang bakasyon ni Alice ay naging 1 araw na lamang at problemado ngayon ang dalaga kung saan niya papatirahin ang ina sa Maynila. Pero hindi inaasahan ng dalaga ang pagtawag ni Caleb sa kanya. Sir, boss amo? Tanong kaagad ng dalaga pagkasagot pa lamang ng telepono. Saan ka? Pauwi na sa bahay ninyo, sir. Your friend told me everything. Dalhin mo na si Nanay Lusing dito. Andito na muna siya sa bahay pansamantala. Sana sinabi mo sa akin ang problema, Alicia. Mahabang wika ng lalaki sa kabilang linya na biglang nagpatigil sa dalaga. Kaibigan? Si Marena. Sinabi niya kay Manang Tata kaya sinabi rin sa amin ni Manang. Kalmadong sabi ni Caleb. Naewan ba ng dalaga at parang ang sarap-sarap lang marinig ang boses ng lalaki habang may diraramdam siya sa kanyang kalooban. Please hurry home. Hinahanap ka na ng anak natin. Iyon na nga ay hindi na makatanggi si Alice. Paano ba naman at naikwento pala ni Marena ang nangyari? Wala namang naging pagtutos sa mga magulang ni Caleb. Bagkus, ay naging masaya pa ang mga ito na makita ang ina ni Alice. Sadyang napakabuti nga talaga ng mga Romero. Nagulat pa nga ang nanay ng dalaga nang malaman nitong sa pamilya ni Caleb nagtatrabaho ang anak. Paboritong anak pa naman ng nanay niya si Caleb na animoy, ito talaga ang tunay at kapag nooy nakabisita sa kubo nila, ay talagang ayaw nang pauwiin ng nanay niya. Higit na naging masaya si Alice nang buong pusong tinanggap ni Calix ang Nanay Lusing niya. At lola pa talaga ang tawag ng bata at kitang-kita naman ni Alice ang galak sa mga mata ng ina. Pero ang sabi nga nila, habang nararamdaman mo ang saya ay may kapalit itong lungkot. Payapa na sana ang buhay ni Alice. Masaya ang dalaga sa kung ano man ang mayroon sila ni Caleb. Hindi man opisyal na sinabi ng lalaki na mahal niya ang dalaga. Ngunit araw-araw naman nararamdaman ni Alice ang pagmamahal ni Caleb sa kanya. Ngunit dumating ang lola ng lalaki na galing Amerika, si Doña Amalia. Sopistikada ito at mukhang elegante na masungit at hindi nagustuhan ng matanda si Alice. Ma'am, pinapatawag niyo raw ho ako? Magalang na tanong ng dalaga nang makapasok siya sa kwarto ng matanda. Ni kaunting ngiti ay wala sa mukha ng matanda. May magaganap na reunion ng pamilya bukas at gusto ko na ikaw ang serbidora. Walang kemeng sabi ng matanda habang nakataas ang 2 kilay kaya mabilis na napatango si Alice at ngumiti. I want your mom to help. Po? Pwede po bang ako na lang po lahat? Nahihiyang paghingi ng permiso ng dalaga pero tiningnan lang siya ng matanda mula ulo hanggang paa at sarkastikong ngumisi. Bawal mapagod ang nanay ng dalaga. Nakakahiyaman na tila binubuhay sila ng mga Romero ng walang kapalit, ngunit handang magtrabaho ang dalaga kapalit ng pagpapatuloy ng mga ito sa ina niya. No, gusto ko na kayong dalawa. Hindi ba at libre naman ang lahat dito para sa nanay mo? Ano ba ang 1 araw para magserbisyo sa pamilya ko? Masungit na sagot nito, kaya napakagatlabi na lamang ang dalaga. Sige po. Nauutal na sagot ng dalaga at tinaboy na siya ng ginang paalis. Kinagabihan ay nasa terasa ng mansyon si Alice na nagpapahangin. Ngayon pa lamang kasi ay nag-aalala ng dalaga sa ina. Mabilis na kasi itong mapagod, ngunit sinabi naman ito na kaya pa raw. Natatakot na si Alice dahil noong huling check-up nila ay sinabi ng doktor na ingatan na ng mabuti ang kalusugan ni Lusing. Pero matigas kasi ang ulo ng nanay ng dalaga. Hey, napabaling kaagad ng tingin si Alice nang may magsalita sa likuran niya. Oh, boss amo. Okay ka lang? Nakita kitang lumabas sa kwarto ni Lola kanina. At mukhang masama ang timpla ng mukha mo. Mahabang wika ni Caleb, kaya napasulyap ng tingin si Alice rito. May dalang shot glass ang lalaki at paminsan-minsang sumisimsim ng alak. Okay lang.
Ang mga katulad kong magaganda, dapat okay lang palagi. Nakangiting saad ng dalaga. Lumapit si Caleb kay Alice at basta nalang inakbayan ng dalaga. "A gorgeous woman like you gets problem too." Seryosong sabi nito, kaya mahinang napatawa ang dalaga. "Mambobola ka na ngayon, sir ah. Change business na kayo?" "Alam mo ba, ilang beses ko noong hiniling na sana bumalik ka. Anong naghiwalay tayo ay parang nag-iba rin ang mundo ko. Tapos, dumating si Calix. Umayos. Pero alam ng puso ko na ikaw pa rin, Alicia." Buong pusong wika ni Caleb na hindi naman agad nasagot ng dalaga. "Sir naman, huwag niyo na akong paasahin. Parang tanga." Natatawang sabi ni Alice, pero papaiyak na siya. "Yung reunion bukas, hindi talaga reunion yun. Ang alam ko, ay bukas nila ipapaalam sa lahat na ikakasal ako kay Zeph." Mahinang wika ni Caleb na tila may nakabarang biking sa lalamunan ng lalaki. Dumating nga sa bahay niya ulit si Alice, pero kailangan ng kumpanya nilang maisalba at tanging ang mga Arellano lang ang makakatulong sa kanila. Tuluyan ang nahulog ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Alice. "Ganun talaga, boss. Kung mayaman lang kami, ay ako sanang tutulong sa inyo. Ikaw lang ang minahal ko, Alicia. Maaring bata pa tayo noon. Ngunit alam ng puso ko na ikaw lang. Mahal kita noon. Mahal pa rin kita hanggang ngayon." Basag na ang boses na sabi ni Caleb at hinalikan ng tuktok ng ulo ng dalaga. Kaya pinulupot ni Alicia ang mga braso niya sa lalaki. "Mahal kita, Caleb. Mahal na mahal." Umiiyak na wika ni Alice habang mahigpit na niyayakap ang dalaga. At sa ikalawang pagkakataon, ay paghihiwalayin na naman sila ng tadhana dahil na naman sa pera. Kasi kung may pera lang ako, ay aagawin kita kay Zephanie na yan. Aba, dapat tayo lang sa dulo, no? Umiiyak si Alice buong gabi. Putsang buhay to. Okay na sana eh. Pwede na. Tapos hindi na naman pala. Nakakatanga lang. Gusto tuloy magalit ang dalaga sa tadhana kung bakit ginaganito siya palagi. Kinabukasan ay bangag ang dalaga. Maagang maaga nga silang lahat nagising para maghanda na. Gabi pa ang event, pero parang ubos na ang enerhiya ni Alice para sa buong araw. Mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa hindi na namamalaya ng dalaga na nilamon na ng dilim ang buong paligid. At unti-unti nang dumarating ang mga bisita. Ang yayaman ng mga tindig. Samantalang utos naman ang utos ang lola ni Caleb kay Alice at kay Lucing. Nag-aalala na nga ang dalaga sa ina. "Ladies and gentlemen, may I get your attention please?" Nakangiting sabi ng lola ng lalaki sa harapan. "I'd like to inform you everyone kung para saan ba talaga ang party na ito." Natahimik naman ang lahat kasama na si Alice. Tumingin pa nga sa direksyon ng dalaga si Calix na may malungkot na mga mata. Umiyak nga rin kagabi ang bata nang malaman nito ang mangyayari ngayon. "Una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa pagpunta ninyo ngayon sa aming imbitasyon. Kababalik ko lamang ng Pilipinas ngunit sinalubong kagad ako ng maganda at masamang balita. Pero ngayong gabi ay magpo-focus lamang tayo sa maganda." Nakangiting wika ng matanda sa microphone. Gusto sanang itaas ni Alice ang kamay nang sinabi nitong mag-focus lang umano sa maganda. "My grandson here, Caleb Romero. Come here, iho." Pagtawag pa nito, kaya mahinang naglakad si Caleb papunta sa harapan. Pero ang mga mata ng lalaki ay kaagad na nakatutok kay Alice. "He will be marrying the only daughter of the Arellanos, Zephanie Arellano." Humiyaw at nagpalakpakan ng mga taong naroon. Pero humihiyaw naman sa sakit ang puso ni Alice. Eleganteng naglakad si Zephanie sa harapan. Ay siya namang naramdaman ni Alice ang kamay ng ina sa braso ng dalaga. "Kaya mo pa? Baka gusto mo nang umalis na tayo, anak.
Babalik tayo ng probinsya tapos mamumuhay tayo ng payak doon. Suhestyon ng ina na basag din ng boses. Ilang minuto ang naging announcement sa harapan. Ngunit sa loob ng ilang minuto na yun, ay ang pagkawasak ng puso ni Alice. Naluluhang nakatitig lang ang dalaga sa harapan habang nagsasayaw si Caleb at Zephanie. Ewan ba ni Alice kung bakit ayaw umalis na mga paa niya? Alam ng dalaga na nakatitig na ngayon sa kanyang pamilya ni Caleb at ang mga kasamahan sa trabaho. Ngunit sa araw na to ay walang pakialam si Alice. Ang alam lang niya ay nabasag ng husto ang kanyang puso. Ilang minuto ang tiniis ni Alice habang nakatayo at nakatitig sa lalaking mahal niya at sa babaeng papakasalan nito. Patalikod na sana ang dalaga at babalik na sa loob ng kusina nang bigla na lamang may humablot sa braso niya. Kaya nagulat siya nang mukha ni Caleb ang sumalubong. Malungkot iyon at nagsusumamo. Alam kong aalis ka. Kaya ayaw kong sayangin ang buhay ko, Alicia. Ayaw ko nang sayangin ang mga taon na bubuuhin ko na naman ang sarili ko sa pagkawala mo. I don't care about everything now. Wala na akong pakialam sa pera, sa kumpanya. Gusto ko lang makasama ka. Yung habang buhay sana. Umiiyak na sabi ni Caleb. Nagsinghapan naman ang mga taong naroon at isa na roon ang donya na lola ng lalaki. Biglang lumuhod si Caleb at ipinakita ang singsing kaya nanginig ang mga labi ni Alice sa paghikbi. Will you marry me, Alicia? Alam kong hindi pa kita nililigawan ulit. Pero may habang buhay naman tayong dalawa para araw-araw ko yung gawin. Pakasalan mo ng anak ko, iha. Tatakwil ko yan kapag ayaw mo. Malakas na sigaw ng ama ni Caleb habang may ngiti sa mga labi. Marry my daddy, mommy. Ayaw ko na siyang maging daddy kapag hindi ikaw ang magiging mommy ko. Umiiyak na sabi naman ni Calix. Pakasalan mo ng kuya ko, ate. Ako na lang magsasagip sa kumpanya namin. Natatawa namang sigaw ng kapatid ni Caleb. Please, marry my son, iha. Ikaw ang kahinaan yan. Aanhin namin ang salapi kung magiging miserable naman ang buhay ng anak ko sa habang buhay. Hugo, marry each other. Deserve niyong dalawa ang isa't isa. Madamdaming saad ng ina ni Caleb na si Christina habang punong-puno ng luha ang mga mata nito at niyayakap ang asawa. Wala nang pakialam si Alice. Selfish man pakinggan, ngunit alam ng dalaga na magiging masaya sila sa isa't isa. Oo, papakasala ko sa'yo, Caleb. Sabi nga ni tita, deserve natin ang isa't isa. Kaya deserve mo ang ganda ko. Umiiyak na inilahad ni Alice ang kamay para roon na ilagay ang singsing. Mahal ni Caleb at Alice ang isa't isa. Maaari man na pinaghiwalay sila minsan ng tadhana. Ngunit ang sabi nga nila, if you're meant to be, then it will be. Dumaan ang mga taon at sa tulong ni Caleb ay nakapagtapos ng kurso si Alice. Tumutulong na ngayon ang babae sa negosyo ng pamilya. Tuluyan na ring naoperahan si Lucing at gumaling. At masaya na ang pamilya ni Caleb. Mayroon na silang 3 anak. Si Calix ang panganay at ang kambal na si Cleo at si Alicia. At dito na po nagtatapos ang magandang story ang handog namin para sa inyo. Maraming salamat po sa pagsubaybay at pakikinig. Hanggang sa susunod na storya.